Tawag sa pagsamba, Isaiah 26, verses 1 to 4. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag na ang ating lungsod. Si Yahweh ang magtatanggol sa atin at magbibigay ng tagumpay. Buksan ang pintuan at hayaang pumasok ang matuwid na bansa na laging tapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Tayo po'y tumayo upang awitin ang pambungad na awitin, Joyful, joyful, we adore Thee. Masayang sinasamba, Diyos ng walhati't pag-ibig. Araw kang mainit ng buhay, ng pusong malamig. Sala't lungkot ay tunawin, alinlangay pawiin. Ilaw ng tuwang di magmaliw, liwanag kami punin. Tuwa ng sang nilikha mo, sa lupa't langit ay saksi. Mga bituin, mga anghel, awit sa'yo'y papuri. Bukid, gubat, bundok, parang halaman at karagatan. Uni ng ibon at patis, kami sa'yo'y magdiwang. Ikaw ang nagpapatawad, pala'y lagi mong gawad. Balong ng buhay mapalad, ligaya'y isang dagat. Diyos Ama, Kristong Mayaral, kami mga ibigan ng amin ng maranasan, kagalakan mong banal. Tanang tao'y magsianib sa hukbong umaawit. Sundin ang amang pag-ibig nating magkakapatid. Sulong laging magawitan, magwagi sa labanan. Awitin ang kagalakan sa tagumpay ng buhay. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon naming nagbibigay pag-asa at nagbibigay buhay, Panginoon naming nariyan palagi, maraming salamat po sa araw na ito na muli kaming nagsama-sama upang pakinggan ang inyong salita. Naway buksan niyo po ang aming puso at isipan na tanggapin ang mapapakinggan po namin ngayong gabi. Gabayan niyo nga rin po ang mangunguna sa gabing ito at Panginoon, i-bless niyo ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na siya namin tagapagligtas. Amen. Para po sa pagbabasa sa banal na kasulatan, sabay-sabay po nating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. At ito po ang sinasabi. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian.
Itatatag niya ito at pamamahalaan ng may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Para naman po sa bagong tipan, atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Lucas, chapter 2, verses 13 to 14. At ito po ang sinasabi. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Para po sa mensahe ng awit, atin pong tunghayan at pakinggan ang mensahe ng awit mula sa CALC Faculty and Staff.
Isang malakas na palakpak po para sa ating CLC staff, faculty and staff, at isang pinakamalakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Yan. Kanina po, nag-uusap, nagtuturuan pa sila kung paano po yung blockings nila eh. Kala ko, ang ganda nung gagawin nila, Teacher Ryan. Nakakapagod po yung yung step nila. Yan. Kala ko may pasabog kasi may po sila eh. Yun na pala yan. Eh. Di para sa Panginoon naman po, lahat ng performance ay katanggap ka naman po. Yan. So, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Tapigin po natin yung ating mga katabi. Magandang gabi. Merry Christmas. Pautang mat. Sabi na. Joke lang. Yan. Nasa ikapitong gabi na po tayo ng ating singgang gabi. So, 2 gabi na lang po. Merry Christmas na. Nakaready na po ba yung handa natin? Naka-shopping na po ba tayo? O wala pang sahod? Yan. Yan. So, ilang tulog na lang po. Pasko na. Parang kahapon lang ay December 1. Pumikit ka lang saglit. December 22 na. Yan. For sure, madami naman pong lalabas na mga inaanak natin dyan. Tapos, dadami yung magbe-bless sa inyo na ngayon tuwing Pasko nyo lang sila nakikita. Tama po ba? Tapos hihingian nyo na lang sila ng picture kung talaga bang pumunta kayo sa binyag. Kung madami daw po kayo nakain ng binyag, yung handa, kung nag-take out daw po kayo, mas madami pa daw po yung may bibigay nyong aginaldo. Yan. So, mag-short testimony lang po ako kasi nung nag-meeting po yung yung mga officers po dito sa church, hindi po kasi ako confident na mag-speak po sa inyong harapan. Pero by God's grace po, kagabi parang nagiba po yung nagiba po yung pananaw ko kasi nag-meeting po kami ng Young Adult Ministry kagabi via Google Meet. Parang sabi ni Lord, sige, i-push mo yan, tutulungan kita, ikaw ang makikita sa harap nila. Yan. So, bakit nga po ba tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan? Yan, nagdiriwang tayo upang ipagdiwang ang kapanganakan ang ating tagapagligtas na si Jesus, the Son who is given to us, ang anak na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. The Son who changed and the Son who saved the world. Sabi nga po sa John 3:16, alam po ba natin yan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. Tayo po ay manandaling manalangin. Pikit po ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob niyo sa amin, na muli kaming magkasama-sama sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Naway ikaw ang siyang makita at itago mo ako sa iyong likuran upang mailagana po natin ang iyong magandang balita. Sa aming kalagitnaan, ikaw po ang siyang makita at manguna, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay ang pangako ng kapayapaan. Yan. So, sino pong may idea kung bakit ito po yung title natin? Ang teksto na pagbubulay-bulayan natin ngayong gabi ay ikot sa Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Saglit lang po. First time po First time po kasi. Yan. Yan. Muli, basahin ko lang po. Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito sa pamahalaan na may katurungan at katwiran. Mula ngayon at magpakailanman, isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain tayo sa pagkabasa ng banal na salita.
Napakasarap po pakinggan ng Bible verse na ito sa kadahilanan po na inilarawan ng banal na kasulatan kung ano ang mga pangalan at katangian ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Sino po bang hindi nagagalak sa inyo na kayo po ay i-describe sa napakagandang, ano ba? Mga katangian. Halimbawa, yung asawa ko po, maganda. Yan. Kilig. Huwag ka na magano dyan, Tito Dave. Yan. Yan. Teacher Ryan. Doktor na. Yan. Hindi pa. Yan. So, ngayong gabi po, meron po akong 4 na punto dito na pag-aaralan natin ngayong gabi. Yung una, wonderful counselor. Yan. So yung counselor na po yun, hindi po yung tumatakbong kandidato ha. Iba po yun. Yan. So Jesus is our wonderful counselor o kahanga-hangang tagapayo. Ang unang pangalan o katangian ng ating Panginoong Hesus na nabanggit sa ating binasa kanina, ito ay tumutukoy sa kanyang karunungan, kapangyarihan, walang hanggang pag-iral at pagbibigay ng kapayapaan na nagiging inspirasyon para sa ating mga Kristiyano sa panalangin man o pamumuhay. Amen? Dumating na po ba tayo sa punto ng ating buhay na di natin alam ang ating gagawin? When we are in the situation that when there's no one to help us. Yan. Kapatid, let me remind you, lapit lang tayo kay Lord. Lapit lang. And He will give us rest. Pakinggan mo ang mga payo at turo niya dahil nagbibigay siya ng mga payo na hindi kayang ibigay ng sino man. At tumutugon siya sa mga pinakamalalim na suliranin ng ating buhay through prayers. Makiusap lang tayo sa Kanya. Lapit lang. Sino po bang hindi lumalapit sa Kanya kapag may problema dito? Wala naman po, di ba? So, ang pangalawang punto ko naman po, Jesus is our mighty God o ang makapangyarihang Diyos. Ito ang pangalawa. Pinapakita na siya ay may kapangyarihang higit sa lahat. Yan. And we all know that our God is a mighty God. Amen? And ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay hindi masukat ni numan. Our God is always in control. Kaya kahit dumaan man tayo sa pinakamadilim na punto ng ating buhay, magtiwala at maniwala na ang Diyos ay makapangyarihang Diyos at siya ang may control ng lahat. Dahil bago pa man po tayo pinanganak sa mundong ito, alam niya na kung ano ang ating kapalaran. Sabi sa inyo, saglit lang po ito eh. Yan. So, ang pangatlong punto, Jesus is our everlasting Father o walang hanggang Ama. Naglalarawan naman ito sa kanyang walang hanggang pangangalaga sa kanyang bayan bilang Ama na walang hanggan. Ama ng walang hanggan. Nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga tulad ng isang ama. Ang ating Panginoon ang nagsisilbing guide ng ating buhay. Siya po yung tour guide sa ating biyahe dito sa mundong ibabaw. Siya yung tour guide na hindi natin nakikita pero nararamdaman natin ang kanyang presensya. Ginaguide niya tayo kung saan tayo pupunta. Sa Olongapo ba? Kasi traffic. Huwag na po tayo mag-Olongapo muna ngayon. Yan. Naliliko man tayo ng dinaraanan, pero pilit niya tayong binabalik sa tamang landas. Natulad ng pagmamahal ng isang ama. Ang ama nagagawin ang lahat para lamang sa ikabubuti ng kanyang anak. Hindi lamang siya ama na dapat nating papurihan, bagkus siya ay ama na may malasakit para sa ating lahat. God is our Father that we will give us peace na para bang may bahay tayo na welcome uwian. At yung huli po, Jesus is our Prince of Peace o prinsipe ng kapayapaan. Ito po yung ika-4 na pangalan o katangian ng ating Panginoon na nabanggit sa binasa kanina,
na nagdadala ng tunay na kapayapaan sa puso at sa mundo. He came so we could have peace. Amen po ba? The child who become our hope. When life feels chaotic, remember, the Prince of Peace is with us. Ako po personally, sa aking buhay, I want to experience peace. Bakit? Because peace is not the absence of the problem. Peace is the presence of God in the midst of our problem. Kaya kahit may problema tayo, we can have that peace, we can have that joy, we can have that protection, so we can have everything that God has bled and died for us. Everybody say, peace. Peace. Yan. Naririnig niyo po ba sa kabila? Ayan. Yan. Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 6, verse 18. In everything, give thanks. Sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat. Masarap nga po talaga magpasalamat sa Panginoon kapag okay ang sitwasyon. Tama po ba? Ang sarap. Thank you, Lord. Kasi kapag masaya tayo, thank you, Lord. Kapag may natanggap kang blessings, thank you, Lord. Lalong-lalo na kapag nakatanggap tayo ng bonus. Thank you, Lord. Sir Sam, pakibigay na daw yung bonus nila. O, nabigay na daw po. Nabigay na? Naubos na? Yun lang. Pero sigurado ako na hindi mo magagawang magpasalamat kapag hindi si Kristo ang nagahari sa buhay mo, pati sa puso mo. Bakit? Tanungin niyo po ako bakit. Hindi ko rin alam. Hindi, joke lang. Kasi mahirap mo namang itaas at sabihin, napakabuti mo, Panginoon, kahit napakapangit ng nararanasan ko ngayon. Kahit napakalayo ng napagdadaanan ko. Kahit napakahirap. Kaya niyo po bang magpasalamat kahit na lubog na kayo? Kaya po ba? Pero kapag spirit-filled ka, kahit sa mahirap at pinakamahirap na sitwasyon, sa tingin mo man o hindi mo kaya, magagawa at magagawa mo. Kasi controlled ka by the Holy Spirit. So ibig sabihin, yung sa tingin mong hindi mo kaya, kasi mahirap, pero dahil filled ka ng Holy Spirit, nagagawa mo. Kahit mahirap po, magagawa mo. Sabihin natin na, Panginoon, Ikaw ang Diyos ko, anuman ang maging panahon, anuman ang maging sitwasyon, maghari ka sa buhay ko, Ikaw ang masusunod, magpapasalamat ako, magpupuri ako, at maglilingkod ako. Dahil Ikaw ay mabuti noon, ngayon, at magpakailanman. Kasi giving thanks is not just for the blessings, but also for the battles. Kasi sa lahat ng battles natin sa buhay, marami tayong natututunan at madami tayong dahilan para tayo ay bumangon at bumangon uli. Sabi nila, madapa man tayo ng 10 beses, bumangon tayo ng 11 times. Kasi nakakahiya naman, kung hindi ka babangon, problema mo na yon kung hindi ka bumangon. Yun. Kaya kahit gaano man kabigat ang problema mo, magpasalamat ka dahil sa gitna ng lahat, hindi ka pinabayaan at may plano ang Panginoon sa buhay mo. Because our God is an awesome God. Because Jesus is more than a promise. He is the Prince of Peace. Sabi naman sa Isaiah, di ba, chapter 9, verse 7, the Son will carry the government on His shoulder. Every government ay nasa kanyang balikat. Napapanahon ngayon, may we see corruptions and imperfections. May we see things na hindi tama, mga disappointments sa mga nakaupo. Pero if si Jesus ang patuloy na manguna, or even the government natin ay lumuhod sa Diyos, if everyone surrenders to God, the best is yet to come. Because our God is a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, and the Prince of Peace. Your worries aren't too heavy for Him because our God is always in control. Everybody say peace. Peace. Yan. Bilang katuparan, sabi sa Lucas chapter 2 verse 13 to 14,
At biglang lumitaw ang isang karamihan ng hukbo ng langit na kasama ng anghel na iyon. Sila ay nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa at sa kapayapaan, sa mga tao ay kaluguran. Just imagine po, kung lahat po tayo ay makilala sa ating Panginoon, ang lahat ay magkakaroon ng kapayapaan, tulad nga ng isang awit, di ba? Sapo, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Ang lamig ba? At doon po, nagsisimula ang kapayapaan sa ating lahat na nagmumula sa ating Panginoon. So let's all remember that the month of December is not just about a simple birthday celebration. He is the reason for the season. Merry Christmas po. Tapos na po ako. Yan po. Mula po sa aming munting pamilya, ni Luis po ng aking asawa, sa Dalit, Oksan, Bungabong, Mendoza family po. Binabati po namin kayo ng isang peaceful and Merry Christmas. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless po sa ating lahat. Nasa panahon na po tayo ng pagkakaloob. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalangitan, Ama ng diwang banal. Amen. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, salamat po sa lagi-laging biyaya na ipinagkakalob mo sa amin, sa aming pamilya. Hindi nyo nga po kami pinapabayaan at higit pa sa pangailangan sapagkat ikaw ay higit sa sapat. Pagpalaan nyo po mga kalob na ito, and through these offerings, I declare financial breakthrough. Pagpalaan nyo po ang mga hanap buhay, negosyo, pinagkakitaan ng bawat isa. At lagi naming matagpuan ang iyong pangako na siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para po sa pangwakas na awit, atin pong awitin ang Silent Night, Holy Night. Holy sky,
tayong manalangin. Nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos, sa pagkakataong ito ng ikapitong simbang gabi. Nagpapasalamat po kami sa iyong mga pangako na tinupad mo noong unang Pasko. Pinangako mo sa amin ang kapayapaan at maging sa gitna ng kalagayan ng mga kaguluhan, ng ingay ng mundo at ng mga pagsubok at problema. Ang pangakong ito ng kapayapaan ay mamamalagi magpakailanman. Salamat po sapagkat ang iyong bugtong na anak ay dumating sa amin katulad ng iyong pangako. That He is our wonderful counselor. He is the mighty God, the everlasting Father, and the Prince of Peace. Salamat po sapagkat nagre-remind dito sa amin na anuman ang kalagayan ng mundong ginagalawan namin o kami mismo sa loob ng pamilya, walang klase ng kalagayan na hindi kayang abutin ng iyong ipinangakong kapayapaan. Mamamalagi at mamamalagi ang iyong paanyaya na sa panahon ng kaguluhan, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kapayapaan. Salamat po sa iyong anak na ginamit. Patuloy namin silang ipinapanalangin ang iyong mga anak, si Brian at si Luis, na iyong ginamit ngayon, Panginoon, upang maglingkod sa pamagitan ng pangunguna at pagbibigay ng mensahe mo. Dalangin namin ang kanilang mga panalangin na pagpalain nyo. Salamat din po sa buhay ng mga teachers, ng staff, sa pag-aalay ng kanila pong pagsayaw at pag-awit. Patuloy namin nilalapit ang buong CLC family, mga learners, sa mga parents, ganon din lalong-lalo na po ang Board of Trustees ng aming pong minamahal na CLC. Salamat po sa pagkataon na ito. And now, Lord, I'm praying for the silent prayers of everyone. Tunay nga po, Panginoon, na hindi lamang ngayong ikapitong gabi, kundi sa araw-araw ng buhay namin, maranasan namin ang ipinangakong kapayapaan na matagal mo nang tinupad sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo. Muli naming pinagtitibay ang aming kaugnayan sa Prince of Peace, ang aming Panginoon tagapagligtas, upang mamalagi ang kapayapaan sa aming puso at sa aming buhay. Salamat, salamat, salamat po. Kamaitas at madakila, pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig, ang lubos na kapangyarihan, ang mga pangako na iyong tinupad, lalong-lalo na ang kapayapaan at ang masaganang pagpapala sumaaming lahat ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Tapos na po ang ating gawain. Umayon tayong taglay ang kanya pong dakilang pag-ibig at kapayapaan. God bless us.